shoutout portion. Shoutout kay Sherry Barandan, Alvin Barantinaw, Iris Supin, Cristian de Cruz. Shoutout din kay Arian Felipe, Nancy Tamayo, Kiar Sa, Pangilinan Family, Mama Reyna, at kay Papa Nicolas. Special shoutout kay Angie May Bungay na laging nakikinig habang gumagawa ng email sa trabaho. Lagi daw nag-aabang ng mga kwento dito sa ating channel. Sa mga hindi pa po nabanggit, kayo na po ang susunod sa mga susunod na episodes. Huwag kalimutang mag-reply sa shoutout box na sa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong kapiksiling, Sitio Pangil at Sitio Bangungot. Ito po ang inyong lingkod. Jupiter Torres, nagpapasalamat. Kulto ng mga mananabas. Kumusta po kayo, Kuya Jupiter? Tawagin niyo lang akong Julie, 24 years old at nakatira sa Leyte. Itong ibabahagi ko po ay hindi tungkol sa akin, kundi sa tiyuhin kong kakaiba. Masayahin naman po si Tio Imong sa kamagiliw sa aming mga pamangkin niya. Pero kapuna-puna palagi itong aligaga at balisa. Tapos magugulatin din. Makakita lang ng itak, bolo o karit na pangsaka, matataranta na. Hindi hihinahon hanggat hindi naaalis ang nasabing mga bagay sa kanyang paningin. Bukod pa ayaw na ayaw rin ni Tio Imong na may naiiwang tsinelas o sapatos sa labas ng pinto. Sabi niya, nagsisilbing pang-akid lang ito sa mga masasamang loob kasi nagbibigay raw ito ng pahiwatig na may tao sa bahay. Sa parehong dahilan din, pinagbibigyan niyang dapat palaging nakakandado ng maigi ang pinto, lalo kapag gabi. Tatatlo-tatlo nga po ang lock sa main door at back door namin. Tinanong ko si Mama kung bakit nagkaganoon ang nakatatanda ng kapatid. Ang kaso, hindi rin daw nila alam. Basta raw umuwi na lang ito galing Pangasinan na putol na ang 2 daliri sa kanang kamay. Hindi na rin maganda ang pag-iisip. Sobrang lala pa nga raw niya dati kasi bigla-biglang nagwawala. Tapos itsurang takot na takot. Sadyang natutunan lang daw nito na kontrolin ang masamang pag-iisip pagkalipas ng mga taon. Kaya't medyo huminahon na ngayon. Isip ko naman, balisa si Tio Imong tungkol sa mga masasamang loob na may dalang patalim. Kaya nahilong akong baka may masamang karanasan siyang nagkinalaman sa ganoong mga tao. Siguro minsan siyang naharap sa matinding panganib na nagresulta sa pagkakatroma. Sa totoo lang, Sir Jupiter, puro lang kami palitan ng haka-hakang na mama at papa noon. Hindi naman kasi nagkikwento sa amin si Tio Imong. Namatay na lang siya at lahat ng inatake sa puso noong 2017. Wala pa rin kaming nalalag.
naman kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya sa Pangasinan. Subalit, nagbago ang lahat noong nagdaang taon nang pinuntahan ko ang bodega ng bahay namin. Maglilinis lang sana ako doon at maghahanap ng mga gamit na pwedeng i-recycle o ibenta. Pero nakita ko roon ang lumang bag ng tiyuhin ko. Sa bodega po kasi nilagay ang ilang mga gamit niya matapos ang meeting. Pinagpag ko ang makapal na alikabok sa ibabaw ng bag. Saka tinignan ang laman nito. Naroroon ang ilang mga lumang art materials kagaya ng mga paintbrush, sketchpad at charcoal pencils. Puno na rin sila ng alikabok tapos may maliliit na butas na ang mga gamit na gawa sa papel at karton. Gayunpaman hindi napigil ng kalumaan ng mga gamit, mapansin ko ang isang kwaderno. Pangkaraniwang spring notebook lang yon na kulay orange tsaka medyo manipis. Subalit katakatakang sinara ang bukasan nito gamit ang masking tape. Nangati ang utak ko at natagpuan ko na lang ang sariling maingat na tinatanggal ang tape. Nang mabuksan ko, nakita kong iilang pahina lang nito ang may nakasulat. Subalit, napakadilim ng nilalaman nito. Tunay na karanasan ni Tio Imong sa Pangasinan. Tunay na karanasang naging dahilan ng kanyang habang buhay ng pagdurusa. Narito at kokopyahin ko po ang nilalaman para maibahagi sa inyo ng mas maayos. 1995, ang taon kung kailan nagbago ang buhay ko. Kalagitnaan ng Hunyo nang matanggal ako sa pinapasukang construction site. Wala akong pamasahe, pauwi ng Leyte. Hindi sapat ang ipon ko. Lubog din sa utang. Kaya't wala na akong mahihiraman dito sa Binondo. Ito ang nagtulak sa akin para piliting makahanap ng bagong trabaho. Malay ko bang ang pasya nito pala ang maglalagay sa buhay ko sa alanganin. 29 ng Hunyo nang tumulak ako papuntang Pangasinan. Meron daw kasi isang babuyang na nangailangan ng dagdag na tauhan doon. Hindi man sigurado kailangan magbaka sakali para sa konting pera. Isip ko noon, mag-iipon lang ako tapos uuwi na agad. Nangungulila na rin kasi ako sa nanay, tatay, at sa mga kapatid ko. Kasama ko noon ang nag-recruit sa akin sa Maynila. Ihahatid niya ako sa may-ari ng sinasabing babuyan. Hapon nang makarating kami, at kita kong isa pala itong medyo liblib na pamayanan.